Dito guys, tingnan natin, may mga naglilinis, no? Kaya dito bibilib tayo. Walang tigil sila sa paglilinis ng Baseco Beach. Kaya pasalamatan natin yung mga magigiting ho nating mga naglilinis din dito. So ito, tong mga kabataan na to, meron silang activities, no? Yung activities ata nila dito eh maglinis. Ayan, o, tingnan natin, no? Tingnan natin. So medyo distancing lang tayo. Ayan. So diba, ito ngayon ang malaking pagbabago. So yan, nililinis nila. So may nakalagay sa likod nila, San Nicolas Baseco. Kuya, pwedeng matanong? Ano po yun? Pwedeng malaman ano pong grupo ho ninyo? Ano po? Kung sumagot din. YSL po kami. YSL. Saan po nakabase yan? Sa ano po, scholar po kami ng Caritas. Ito po yung ginagawa namin every last month of ano po. Last Sunday of the month. Last Sunday of the month. Anong pangalan nyo, sir? Ano ka Madam? YSL po kami, Youth Servant Leader po. Youth Servant Leader. Ano yung name po nila? Pwede lang po. Kayo po na ini-interview ko. Carl Castañas po. Pangalan ko po Carl Castañas. Carl Castañas. Shout out sa iyo. Maganda po yung ginagawa ninyo. Thank you po. Sa lahat ng mga grupo ho ninyo. Yan di, para di ka naman yung plastic. Kaya pa may camera. Ayaw ho ninyo yan. At least, no, may ginagawa ho tayo sa kalikasan natin. Actually ho, 1 year bago ako nakabalik dito, year 2020 January ho yun, kinuhaan ko ho ito. Ang dami rin hong naliligo, and then nakabalik ko ako ngayon February 28 2021 na, para i-update after 1 year kung ano na po ang nangyari dito sa Baseco. Yun na nga po, meron po tayo nakitang mga youth, mga scholar daw ho sila. So yun ang ginagawa nila ngayon dito every end of the month. So napakaganda ho. So sana magtuloy-tuloy po ito. So after 1 year, no, ito na po yung Baseco. Kaya nga lang, kahit na pinagbawalan ho na mayroong oras, no, na pagpasok ay 5 to 7:30 lang. So pero marami pa rin ho naliligo. Hindi na ho natin pupuntahan yan, hanggang dito na lang tayo. So dito ang importante, wala na ho tayo nakikitang basura. Even before, kukunti na lang ang basura at na-maintain po yan. So after 1 year, itong pagbalik ko dito ay talagang hanga ako, no? So sana magtuloy-tuloy pa ito, no? At hindi na ho talaga bumalik yung dating sangkaterbang basura dito. At ngayon ito po yung lagoon na kung saan may mga isda ho dito. Yan, mga bangus. Yan, no? So yan, kita ninyo, okay na rin dito, malinis na rin ho. Dati wala ko kayong makikitang isda dyan dahil nakalutang dito pa rin basura. Ngayon kita na ho ang tubig at may isda na rin ho tayong nakikita. So talagang mamamangha na tayo.
pagbigyan lang ho tayo na makapasok dahil hindi naman ho tayo maliligo, at dahil bawal nga po yung maligo after 7:30. So kino-cover na lang ho natin dito yung mga magigiting ho nating mga kababayan na naglilinis. Kagaya nito, sila ay grupo ng isang basta mga scholar sila. Ayan ang ginagawa nila, no? So yan si Carl, talagang ganyan sila kasigasig. At yung mga DPS din ho natin, yan makikita po natin na nandun. Yan, puntahan natin. So ito. So ito ulit kung paano nila nililinis. Papasok, ikokang ko lang para naman makita itong kagitingan ng ginagawa ng ating mga DPS sa paglilinis. Ilan naman ang purpose natin. So sa mga tagad, yung mga DPS, no? Shout out sa mga masisipag ho nating mga babayan. Si Kuya hinihila na niya. Hinihila na ni Kuya yung mga dumi, no? Ang basura. Talagang masigasig yung paglilinis. So yun lang naman. So okay guys, sa mga nagbabalak pumunta dito, inuulit ko para hindi masayang inyong pagod na gusto nyong maligo, agahan ho ninyo. 5 AM dapat nandito na kayo, and then dahil pagdating na 7:30 palalabasin na kayo. So yun lang ang update ngayon dito na may ibibigay ko. After 1 year na ako'y nanggaling dito, heto na po yung aking uling nabalikan. So talagang napakalayo na po ng improvement na nangyari ko dito sa Baseco. So ngayon, kahit pa paano nakapagbigay ako sa inyo ng update dito sa Baseco after 1 year. So dito tatapusin ko na ang aking pagbablog.